Ang healthy spike para sa ating mga diabetic ay nasa 30 to 50 milligrams per deciliter. Nung kumain ako ng 100 grams ng brown rice ay umabot ang aking blood sugar ng 66 milligrams per deciliter spike. Kaya naman kung hindi tayo pwede sa 100 grams, subukan naman natin ngayon ng brown rice ng 80 grams lang. Yan, pwede na yan. Chop suey naman ang naisip kong iterno sa ating 80 grams ng brown rice. Bago natin kainin ito, i-check na muna natin ang baseline ng ating blood sugar. It's 81 as of 10:18 a.m. Kakainin lang muna natin to and then babalik tayo after 1 hour para makita kung ano ang magiging spike ng 80 grams ng brown rice sa aking blood sugar. Yung chop suey ko, nilagyan ko ng soybean curd sheet. Isang oras lang lumipas, i-check na natin kung anong nangyaring spike sa ating blood sugar sa 80 grams ng brown rice. 1:46 as of 11:25 a.m. Balik ulit tayo after 1 hour para makita naman ang stability ng ating blood sugar sa ika-second hour. 2 oras na ang nakalipas, i-check na natin ang stability ng ating blood sugar. (124 as of 12:21 p.m. So far, maganda ang naging result ng ating blood sugar sa ika-second hour. Di tayo umabot sa limit ng 140 milligrams per deciliter. Ganun pa man, nagkaroon ng spike ang ating blood sugar sa 80 grams ng brown rice. Kailangan nating hanapin ang tamang timbang ng brown rice na dapat nating kainin para hindi nag-i-spike na mataas ang ating blood sugar. That will be all for my today's journey. See you all tomorrow for my tomorrow's journey. Bye!